Alam nyo, sa kasagsagan ng himagsikang Pilipino, may isang lugar na talagang naging sentro ng lahat, ang Cavite. Dito, sa bawat putok at sigaw para sa kalayaan, isang bansa ang unti-unting nabubuo. Pero habang puro mga general at labanan ang nasa isip natin, naisip nyo ba, sa gitna ng lahat ng gulo, sino kaya yung utak na tahimik na gumagabay sa direksyon ng kalayaan natin? Sino yung nag-iisip habang yung iba ay nakikipaglaban? Dito napapasok ang isang pangalan na aminin natin medyo nawawala sa mga libro ng kasaysayan, si Severino de las Alas. Siya yung tipo ng bayani na hindi lang itak ang gamit, kundi talino para buuin ang mismang pundasyon ng republika natin. At maniwala kayo, ang kontribusyon niya kasing tindi ng anumang sandata. Okay, so ano ba yung unang malaking ambag niya? Simple lang, nagdala siya ng batas sa gitna ng digmaan. Sinubukan niyang ayusin ng isang revolusyon na on the brink of collapse na dahil sa internal na awayan. Kasi ito yung malaking problema noon yung revolusyon sa Cavite, hati sa dalawang paksyon, magdiwang at magdalo. Grabe yung rivalry nila, to the point na muntik nang masira ang buong laban natin para sa kalayaan dahil lang sa alitan nila. Imagine, kalaban na nga natin yung mga Espanyol, tapos may internal conflict pa? At dyan, sa Tejeros Convention, sa gitna ng mga nag-iinitang general, may isang abogado na buong tapang na tumayo, si De Las Alas yun. At ang suggestion niya, sobrang radical para sa panahon na yon. Bumuo tayo ng isang gobyerno, isang unified government. Para sa kanya, kailangan ng organisasyon para manalo, hindi pwedeng kanya-kanya. Kasi ito yung paniniwala niya ang kalayaan hindi lang yan nakukuha sa talas ng itak. Nakukuha rin yan sa maayos na batas at isang matatag na gobyerno. Dito mo makikita yung pinagkaiba. Kailangan ng utak, hindi lang puro tapang. Ngayon, pumunta naman tayo sa isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng kasaysayan natin kung saan nasubok talaga yung diskarte niya. Ang kasunduan sa Biak na Bato. So ano ba itong kasunduan sa Biak na Bato? Sa madaling salita, isa itong truce. Isang kasunduan sa pagitan ng mga revolusyonaryo at Espanyol para itigil muna ang putukan. Ang kapalit, yung mga lider ng himagsikan kailangang umalis muna ng bansa, mag-exile. At isa sa mga pumirma dyan, si De Las Alas. Madaling isipin na parang itong pagsuko, 'di ba? Pero kung titingnan natin sa mata ni De Las Alas at ng mga kasama niya, baka naman hindi ito pagsuko. Baka isa itong strategic sacrifice. Isang kalkuladong hakbang para sa mas malaking laban sa hinaharap. Ano ba yung game plan? Tingnan natin. Una, i-pause muna ang laban. Bigyan ng pahinga yung mga sundalong pagod na pagod na. Pangalawa, makipagnegosasyon para sa pera, pondo na pambili ng bagong armas at supply. At pangatlo, gamitin yung oras sa labas ng bansa para mag-regroup, magplano para sa susunod na yugto ng laban. So pagsuko ba yon o isang matalinong diskarte? At hindi pa dyan natatapos ang kwento niya. Dahil ang pamana ng talino ni De Las Alas ay nagpatuloy. Kahit tapos na yung mga malalaking digmaan. Tingnan niyo to, from Tejeros Convention kung saan nanawagan siya ng pagkakaisa, to Biak na Bato kung saan naging negosyador siya for a strategic pause, hanggang sa pagiging parte ng Malolos Congress para bumuo ng batas. Palagi siyang nandoon sa mga crucial moments. Palaging ginagamit yung talino niya para sa bayan. Sa huli, ang buhay niya ay isang malinaw na paalala, isang testamento na ang pagmamahal sa bayan hindi lang nasusukat sa tapang sa gera. Nasusukat din yan sa talino at sa tibay ng loob na kailangan para buuin at patakbuhin ng isang bansa. Kaya ito ang tanong na iiwan ko sa inyo. Sa tingin ninyo, binibigyan ba natin ng sapat na pagkilala ang mga tulad ni Severino de las Alas? Yung mga thinker, yung mga planner, yung mga arkitekto ng ating bansa. Sila ang ginamit ay utak na kasing talas ng itak. Ano sa palagay nyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.